Kailan mo ba balak palayasin ang babaeng iyan? Ang baho na ng buong bahay dahil sa kanya, Kevin. Hindi na siya nakakatulong sa imahe ng kumpanya. Nagmumukha na siyang basahan na isinawsaw sa mantika. Ang boses na yon ni Doña Remedios ay parang matalim na kutsilyong bumaon sa dibdib ni Stella. Nakatayo siya sa loob ng madilim na kusina. Tanging ang liwanag mula sa bukas na kalan ang nagbibigay ng anino sa kanyang namumutlang mukha. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hinahalo ang paboritong adobo ni Kevin, ang putahing naging simbolo ng kanilang pagsasama sa loob ng 5 taon. Ngunit sa sandaling marinig ang kasunod na boses, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Hayaan mo na, ma. Konting tiis na lang. Pirma na lang niya ang kailangan ko sa transfer of rights ng mga bagong formula. Pagkatapos noon, wala na siyang silbi sa akin. Sino ba ang gaganahang tumingin sa asawang palaging nagsusuka at amoy bawang? Ang tawa ni Kevin ay parang isang lason na dahan-dahang pumatay sa bawat selula ng puso ni Stella. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Lumikha ito ng isang matunog na kalansing na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi ito narinig ng 2 taong nag-uusap sa kabilang silid. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang sikmura na kanina pa kumakalam dahil sa matinding morning sickness ay tila binaliktad ng isang hindi nakikitang kamay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Sa loob ng 3 buwan, ito ang kanyang naging lihim na lakas. Akala niya, ang balitang ito, ang magliligtas sa kanilang malamig na pagsasama. Akala niya, ang regalong inihanda niya para sa kanilang ika-5 anibersaryo, isang espesyal na pabangong tinawag niyang home, ang magpapaalala kay Kevin sa tamis ng kanilang simula. Pumasok si Kevin sa kusina. Ang kanyang mamahaling suit ay walang kagusot-gusot. Kabaliktaran ng suot na duster ni Stella na may bakas ng harina at pawis. Tumigil ang lalaki, hindi upang yakapin ang asawa, kundi upang takpan ang kanyang ilong nang makita ang usok mula sa niluluto ni Stella. Bakit hindi ka pa nakabihis? Sabi ko sa'yo, may mahalagang bisita tayo ngayong gabi. At ano ang amoy na ito? Stella, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw ko ng amoy ng luto mo sa loob ng bahay na ito? Nakakasira ng pang-amoy. Pagalit na sabi ni Kevin habang pabalibag na inilalagay ang kanyang briefcase sa mesa. Pilit na nilunok ni Stella ang mapait na laway sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pinigilan niya ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung totoo ba ang narinig niya sa labas. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang nangangatog na labi ay isang mahinang pakiusap. Kevin, anniversary natin ngayon. Nagluto ako dahil akala ko magse-celebrate tayo rito sa bahay. Ito ang paborito mo, di ba? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Kevin. Humakbang siya palapit, ngunit hindi para maglambing. Hinawakan niya ang baba ni Stella at itinaas ito ng may puwersa. Sapat na upang maramdaman ni Stella ang lamig ng kanyang mga daliri. Celebrate? Stella, look at yourself. Tumingin ka sa salamin. You look exhausted, you look old, and you smell like a wet market. Si Monica, ang bagong consultant ng Vicent, ay paparating na rito. Siya ang definisyon ng isang modernong babae. Mabango, matalino, at hindi nagrereklamo. At siya ang kailangan ng kumpanya ngayon. Hindi ang isang asawang marunong lang maghalo ng tuyo at suka. Sa bawat salitang binitawan ni Kevin, tila may isang karayom na tumutusok sa puso ni Stella. Ang pabangong home na nasa loob ng kanyang bulsa ay tila naging kasing bigat ng isang bato. Ang kanyang pandama, na dati ay pinakapino sa buong industriya, ay tila unti-unting namamanhid. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtalikod sa sariling karera upang maging ghost perfumer ni Kevin, ang pagtitiis sa pangungutya ng kanyang biyenan, lahat ng yun ay itinapon lang sa isang iglap dahil lamang sa amoy ng kusina at isang bagong babae.
Eksaktong 8:00 ng gabi nang tumunog ang doorbell. Ang bawat tunog nito ay tila isang babala ng paparating na unos. Pumasok si Doña Remedios na may kasamang isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng isang napakatapang na amoy ng mamahaling French perfume. Si Monica, ang babaeng naging anino sa kanyang mga bangungot. "Oh, Stella, nandyan ka pala!" Wika ni Monica. Ang kanyang tinig ay parang musika na may halong lason. Lumapit siya kay Kevin at walang pag-aalinlangang humalik sa pisngi nito sa harap mismo ni Stella. "Pasensya na kung naabala namin ang homey na gabi niyo, pero kailangan na nating tapusin ang mga dokumento para sa bagong scent line, right babe?" Ang salitang babe ay parang isang sampal na nagpasinghap kay Stella. Tumingin siya kay Kevin, umaasang makakakita ng kahit katiting na hiya o pagtanggi. Ngunit ang nakita niya ay ang mga matang dati ay puno ng paghanga, ngayon ay puno na ng pagkainip at diring-diri sa kanyang hitsura. Dahan-dahang kinuha ni Stella ang bote ng pabango mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang huling alas, ang huling piraso ng kanyang pag-ibig. Ngunit bago pa man niya ito maiabot, narinig niya ang huling paghataw ng martilyo sa kanyang kabaong. "Kevin, bago ko makalimutan," sabi ni Doña Remedios habang nakangiti ng mapanira, "ibinigay na sa akin ni Monica ang listahan ng mga ari-arian na kailangang ilipat sa pangalan mo bago ang grand launch. Kasama na roon ang bahay na ito na nakapangalan sa lolo ni Stella. Nakahanda na ba ang papeles na ipapapirma mo sa kanya?" Ang malamig na sahig ng kusina ay tila naging isang malalim na hukay na humihigop sa mga paa ni Stella. Ang bawat hininga niya ay puno ng amoy ng pagkakanulo. Habang nakatayo sa gitna ng 3 taong nagpaplano ng kanyang pagbagsak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng lason at kasing lalim ng dagat. Ito ba ang halaga ng 5 taong pagtitiis? Ang mapalitan ng isang bote ng pabango at isang pirasong papel habang ang tanging yaman mo ay isang buhay na hindi pa man naisinisilang ay itinatatwa na ng sarili niyang ama? Ang katahimikan sa sala ay mas mabigat pa sa isang puntod. Ang bawat paghinga ni Stella ay tila isang pakikibaka, habang ang mga mata niya ay nakapako kay Kevin, naghahanap ng kahit isang kislap ng pagsisisi, isang salitang magsasabing hindi totoo ang lahat ng kanyang narinig. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang blangkong pader ng pagkainis. "Kevin, ano? Ano ang ibig sabihin nito?" Ang nangangatog niyang tanong, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Ang bahay, ang mga papeles, si Monica, anong nga nangyayari?" Bumuntong hininga si Kevin na parang isang haring napipilitang kausapin ng isang pulubi. "Stella, huwag ka nang mag-eskandalo. This is business. At sa totoo lang, kasalanan mo rin naman ang lahat ng ito." "Kasalanan ko?" Hindi makapaniwalang ulit ni Stella. Ang init ng luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. 5 taon kitang pinagsilbihan. Isinuko ko ang pangalan ko, ang mga pangarap ko, para sa'yo, para sa kumpanyang ito. At ngayon, sasabihin mong kasalanan ko? Oo, kasalanan mo. Biglang tumaas ang boses ni Kevin. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng galit na matagal na niyang itinatago. "Kasalanan mo dahil naging pabaya ka sa sarili mo. Tingnan mo ang itsura mo. Palagi kang mukhang pagod. Palagi kang amoy pagkain. Paano ako gaganahang umuwi sa isang asawang nawalan na ng amor sa sarili? Paano ako mai-inspire na lumikha kung ang muse ko ay naging isang katulong?" Sa puntong iyon, humakbang pasulong si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay parang 2 nagbabagang uling. "At huwag na huwag mong isusumbat ang 5 taon na yan, Stella. Dahil kung tutuusin, may utang na loob ka pa sa amin. Saan ka ba namin pinulot? Hindi ba't sa isang maliit na probinsya
Isang hamak na estudyanteng walang ibang pag-aari, kundi ang kanyang ilong. Ipinasok ka namin sa mansyon na ito. Binigyan ng marangyang buhay. Ang kapalit noon ay ang talento mo. Isang patas na palitan, hindi ba? Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang matatalim na bubog na sumusugat sa kanyang pagkatao. Ang utang na loob, ang salitang iyon, ang kadenang gumapos sa kanya sa loob ng napakaraming taon. Tumawa ng mahina si Monica. Isang tunog na mas masakit pa sa isang sampal. Inayos niya ang kanyang buhok at lumapit kay Kevin. Ipinulupot ang kanyang braso sa baywang nito na parang isang ahas. Hayaan niyo na siya. Maybe she's just confused. Mahirap talagang tanggapin na ang panahon mo ay tapos na. Tumingin siya ng diretso kay Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Ako na ang bagong muse ng Vicent, Stella. Ako na ang bagong consultant. Lahat ng mga formula na nasa isip mo pa lang, nagawan ko na ng paraan para mailagay sa papel at ma-develop. I am the new scent, the new inspiration. At ikaw na lang ang amoy ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Stella ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang mga daliri ay bumitaw. Ang maliit na bote ng pabangong home ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng nababasag na salamin ay kumalat sa buong silid, kasabay ng pagkalat ng isang matamis, ngunit malungkot na halimuyak, ang amoy ng sampagwitan ni Yog at ng kanilang mga pangako. Ang amoy ng isang tahanang winasak, hindi na napigilan ni Stella ang kanyang mga luha. Yumuko siya, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng sakit. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig na gawa sa marmol at sinimulang pulutin ang mga basag na piraso ng bote. Ang matatalim na gilid nito ay humiwa sa kanyang mga daliri at ang dugo ay nagsimulang tumulo. Humahalo sa nabuhos na pabango, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Mas masakit ang hiwa sa loob ng kanyang puso. Pinanood lang siya ni na Kevin at ng kanyang ina na may pagkasuklam. Ano ba yan, ang drama? Bulong ni Doña Remedios. Hayaan mo na siya. Tara na babe, we'll be late. Sabi ni Kevin kay Monica, sabay talikod na parang walang nakitang asawang duguan at nagluluksa sa sahig. Sandali! Pigil ni Stella, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tumayo siya, ang mga piraso ng salamin ay nasa nanginginig niyang palad. Sumunod siya sa kanila habang papalabas sila ng pinto, patungo sa grand staircase ng mansyon. Kevin, pakiusap. Ang anak natin, huwag mo namang gawin ito sa amin. Huminto si Kevin sa paanan ng hagdan, ngunit hindi siya lumingon. Si Monica ang humarap sa kanya. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Anak? Ulit ni Monica. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo. Talaga bang anak iyan ni Kevin? O baka naman iyan lang ang huling alas mo para hindi ka mapalaya sa palasyong ito? Hayop ka! Sigaw ni Stella. Ang galit ay sa wakas ay nanaig sa kanyang sakit. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Monica. Ngunit mas mabilis ito. Sa isang iglap, habang si Kevin at Doña Remedios ay nakatalikod at naglalakad na palabas, tinulak ni Monica si Stella ng buong lakas. Oras na para magising ka sa bangungot mo, bulong ni Monica. Tanging si Stella lang ang nakarinig. O mas maganda, manatili ka na lang dyan. Nawalan ng balanse si Stella. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig na tinatapakan. Ang tanging nakita niya ay ang mga ilaw ng chandelier na umiikot-ikot sa itaas. At pagkatapos ay ang madilim na pagbagsak. Ang huli niyang naramdaman ay isang matinding sakit sa kanyang likod at tiyan, kasabay ng pagsara ng pinto ng mansyon na nag-iwan sa kanya sa isang madilim at walang katapusang katahimikan. Wala na ang pintig ng puso niya. Nakikiramay kami, Mrs. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay parang isang malamig na hanging pumasok sa bawat himaymay ng pagkatao ni Stella. Puti. Lahat ay puti.
ang kisame, ang mga dingding, at ang kumot na tumatakip sa kanyang katawan na tila naging isang estranghero sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Stella ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang dating umuumbok na pag-asa, ang munting buhay na itinuturing niyang tanging kayamanan sa gitna ng malupit na mundo, ay wala na. Patag na ang kanyang tiyan, patag at walang buhay, kasing lamig ng semento sa labas ng ospital. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mga tuyong dahon. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot na katahimikan ay hindi ang nasa paligid niya, kundi ang nasa loob ng kanyang pandama. Sa gilid ng kanyang kama ay may isang florera ng sariwang rosas, regalo marahil mula sa ospital o mula sa isang taong hindi niya kilala. Inabot niya ang isang bulaklak, inilapit sa kanyang ilong, at huminga ng malalim. Wala. Walang amoy ng talulot, walang amoy ng hamog, wala kahit ang pamilyar na amoy ng lupang pinagmulan nito. Sinubukan niyang amuyin ang alkohol sa kanyang braso, ang sabon sa kanyang balat, ang mapait na kape sa tray sa tabi niya. Ngunit ang mundo ni Stella ay naging isang malaking kawalan. Ang kanyang nose, ang regalong nag-angat sa kanya mula sa kahirapan, ang tanging bagay na ipinagmamalaki niya bilang isang tao, ay tuluyan nang namatay kasabay ng kanyang anak. Bumukas ang pinto. Hindi ang mainit na yakap ng isang asawa ang sumalubong sa kanya, kundi ang matikas at mapanghusgang tindig ni Kevin. Hindi man lang ito lumapit sa kanyang kama. Nanatili itong nakatayo malapit sa pinto. Tila diring-diri na madikit sa pighating bumabalot sa silid. Gising ka na pala. Ang malamig na bungad ni Kevin. Inayos nito ang kanyang mamahaling relo bago nagpatuloy. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Stella. Isipin mo na lang na pabor ito sa'yo. Ang nangyari. Ang aksidenteng yon. Baka ito na ang paraan ng tadhana para ituwid ang lahat. Isipin mo na lang, wala ka ng obligasyon sa akin. Wala ng batang magiging pabigat sa hinaharap mong walang kasiguruhan. At least now, you can be free to be whatever it is you are when you're not failing as a wife. Daisy, tina mo. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa tuyong labi ni Stella. Aksidente? Tinulak ako ni Monica, Kevin. Nakita mo, pero tumalikod ka. Wala akong nakita. Mabilis na sagot ni Kevin. Ang kanyang boses ay naging matalim at puno ng gaslighting. Masyado ka lang emosyonal, kaya kung ano-ano ang iniimbento mo. Monica is a professional. She wouldn't do that. Nadulas ka dahil sa kapabayaan mo, dahil sa sobrang obsesyon mo sa pagluluto at sa mga dramang hindi naman kailangan. At dahil sa iskandalong ginawa mo sa hagdanan, nagkaroon ng bulong-bulungan sa kumpanya. My reputation is at stake, Stella. My mother is stressed out. Inilabas ni Kevin ang isang asul na folder mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa paanan ng kama ni Stella. Tila ba isa lamang itong basura na kailangang itapon. Ito ang divorce papers at ang waiver para sa mga formula na nilikha mo habang nasa ilalim ka ng Vicent. Huwag mo nang pahabain ang usapan. Pirmahan mo na yan at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa probinsya nyo. Isang malaking pabor na ito, considering na wala ka namang dinalang kahit anong yaman sa pamilyang ito, kundi ang iyong. Mga pabango na ngayon ay wala na ring silbi dahil balita ko na wala na rin ang pang-amoy mo. Isang perfumer na hindi nakakaamoy? You're a broken instrument, Stella, and I don't keep broken things in my house. Sasay ito. Dahan-dahang umupo si Stella. Bawat galaw ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang buong katawan. Tumingin siya sa mga mata ni Kevin. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba. Ngayon, wala na siyang nakikita, kundi isang halimaw na nakasuot ng tanyag na pangalan. Inilagay ni Stella ang kanyang palad sa kanyang patag na tiyan sa huling pagkakataon. Walang tunog ang kanyang pag-iyak, tanging ang dahan-dahang pagdaloy ng luha sa kanyang namumutlang pisngi.
Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang sugatang puso. Isang tibok na nagsasabing kailangan niyang mabuhay, hindi para sa lalaking ito, kundi para sa sarili niya. Kinuha ni Stella ang ballpen, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa sugat ng basag na bote kagabi. Isang patak ng dugo mula sa kanyang balat ang bumagsak sa puting papel, lumikha ng isang maliit at pulang mantsa sa tabi ng guhit para sa kanyang pangalan. Broken instrument. Bulong ni Stella, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Tandaan mo ang araw na ito, Kevin, dahil ang amoy ng dugo at luha na iniwan mo rito. Ito ang huling amoy na ibibigay ko sa iyo ng libre. Mabilis niyang nilagdaan ang papel. Ang dulo ng panulat ay tila humihiwa sa dokumento. Pagkatapos ay inihagis niya ang folder pabalik sa paanan ni Kevin. Umalis ka na, wika ni Stella habang nakatitig ng diretso sa kawalan. Umalis ka na bago ko maalala na minahal kita, dahil ang alaalang iyon ang pinakamabahong basura sa buhay ko ngayon. Lumabas si Kevin nang walang lumingon. Ang tunog ng kanyang sapatos ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Naiwan si Stella sa katahimikan ng puting silid. Kinuha niya muli ang rosas, inilapit sa kanyang mukha at ipinikit ang kanyang mga mata. Wala pa ring amoy. Kadiliman. Ngunit sa gitna ng kadilimang yon, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang lumang mukha mula sa kanyang nakaraan. Isang gurong matagal na niyang kinalimutan. Isang boses na bumulong sa kanyang gunita. Ang pinakamahalagang pabango ay hindi nanggagaling sa ilong, kundi sa apoy ng paghihirap. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay wala ng amoy. Para kay Stella, ang dating halimuyak ng basang lupa na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon ay naging malamig at malansang tubig na lamang na humahampas sa kanyang balat. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Bit-bit ang isang puting plastic bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang damit at ang kanyang mga gamot mula sa ospital. Wala siyang payong. Ang kanyang manipis na jacket ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan na tila isang malamig na yakap ng kamatayan. Pinanood niya ang mga sasakyang mabilis na nagdadaan. Ang kanilang mga ilaw ay malabo dahil sa kapal ng ulan at sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Wala na siyang matuluyan. Ang mansyon na itinuring niyang tahanan ay sarado na para sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay matagal na ring pumanaw at ang lahat ng kaibigang akala niya ay totoo ay naglaho na parang bula ng mabalitaan ang kanyang pagbagsak. Siya ay mag-isa sa gitna ng mundong tila nakalimot na sa kanyang pangalan. Huminto ang isang itim na sasakyan sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na malaking payong. Sa gitna ng labo ng ulan, namukha ni Stella ang pamilyar na tindig. Isang figurang bahagi ng kanyang mga pangarap bago pa man dumating si Kevin sa kanyang buhay. Stella? Diyos ko, Stella, ikaw nga ba yan? Ang boses ni Professor Fernando ay puno ng gulat at pag-aalala. Siya ang dating mentor ni Stella sa universidad. Ang taong unang nakatuklas sa kanyang pambihirang talento sa paglikha ng mga pabango. Ngunit 5 taon na ang nakalilipas, pinutol ni Stella ang lahat ng komunikasyon sa kanya dahil sa selos at pagbabawal ni Kevin. Professor, ang tanging nasabi ni Stella bago nang hina ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang sinalo ni Fernando. Sa sandaling iyon, ang init ng tuyong coat ng professor na ipinalunod sa kanyang nanginginig na mga balikat ay tila isang milagro. Isang simpleng kilos ng pagkalinga na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili para lamang mapagsilbihan ang isang lalaking walang puso. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya ang kanyang sarili na umiyak sa balikat ng matanda habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanilang paligid. Dinala siya ni Fernando sa isang maliit ngunit tahimik na kafe. Doon, habang humihigop ng mainit na tsaa na wala ring lasa at amoy para sa kanya, ikinuwento ni Stella ang lahat. Ang pagtataksil,
ang pagkawala ng kanyang anak, at ang nakakatakot na katahimikan ng kanyang pang-amoy. I lost everything, Professor, bulong ni Stella habang nakatingin sa kanyang mga daliring may mga benda pa rin. I am a perfumer who can't smell. I am nothing now. Tumingin si Fernando sa kanya ng may malalim na paniniwala. Stella, listen to me. Ang talento ay hindi lang nasa ilong. It's in the soul. Ang mga dakilang sining ay madalas isinisilang mula sa pinakamalalim na sakit. Huwag kang mamatay dito bilang isang biktima ng kataksilan. Mabuhay ka bilang isang alamat na babago sa industriyang ito. Inilabas ni Fernando ang isang sobre at inilapag sa mesa. May isang scholarship program sa Paris sa ilalim ng aking mga kasamahan sa Perfume Academy. Matagal ko na itong inihanda para sa'yo. Hinihintay ko lang ang araw na magigising ka mula sa pagkabulag mo kay Kevin. Go to Paris, Stella. Heal your heart and find your scent again. Iwanan mo ang lahat ng dumi rito sa Maynila. Paris, ang lungsod ng mga pangarap. Ang lugar kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng halimuyak. Para kay Stella, ito ay tila isang napakalayong bituin. Ngunit sa pagkakataong ito na lamang ang tanging liwanag na natitira. Tumayo si Stella, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang bagong uri ng ningning. Hindi na ningning ng luha, kundi ng isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Naglakad siya palabas ng kafe kasama ang professor. Habang patungo sila sa sasakyan, tumigil si Stella sa tapat ng isang imburnal sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring, isang singsing na gawa sa ginto, ngunit naging simbolo ng kanyang pagkabilanggo. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang pangalan ni Kevin na nakaukit sa loob ay tila isang sumpa na nais na niyang putulin. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Stella ang singsing. Ang tunog ng pagbagsak nito sa madilim at maruming tubig ng imburnal ay tila isang huling paalam. Lumingon siya sa direksyon ng mansyon ni na Kevin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng bato. Hayaan mo silang magdiwang sa kanilang mga nakaw na halimuyak, bulong ni Stella sa kanyang sarili habang sumasakay sa sasakyan ni Fernando. Dahil sa susunod na maririnig nila ang pangalan ko, hindi na nila ito kakayanin pang amuin. Habang papalayo ang sasakyan, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Paano magtatagumpay ang isang babaeng nawalan ng pandama sa gitna ng pinakamahigpit na kompetisyon sa buong mundo? At sino ang misteryosong donor na binanggit ni Fernando na handang tustusan ang lahat ng kanyang pangangailangan sa Paris? Malamig ang hangin sa Paris, ngunit mas malamig ang katahimikang bumabalot sa bawat paghinga ni Stella. Sa lungsod na ito na itinuturing na sentro ng lahat ng halimuyak sa mundo, pakiramdam ni Stella ay isa siyang bulag na naglalakad sa gitna ng isang makulay na museo. Nakatayo siya sa tapat ng bintana ng kanyang maliit na apartment sa Grasse, ang bayan malapit sa Paris na kilala sa mga taniman ng bulaklak. Pinagmamasdan niya ang mga tao sa ibaba na masayang naglalakad. May mga bitbit na bagong luto na baguette at mga bouquet ng lavender. Alam ni Stella na ang hangin ay dapat puno ng bango, ngunit para sa kanya, ang lahat ay tila singaw lamang ng walang lasang tubig. Ang bawat araw sa Perfume Academy ay isang paghihirap, habang ang ibang mga estudyante ay abala sa pagkilala sa mga top notes ng citrus at base notes ng musk. Si Stella ay nakaupo lamang sa isang sulok. Hawak ang isang basong puno ng mga scent strip na wala siyang maramdaman. Focus, Stella. Huwag mong hanapin ang amoy sa iyong ilong. Hanapin mo ito sa iyong gunita. Ang boses ni Professor Fernando ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. I can't, Professor. Basag ang boses na sagot ni Stella. Paano ako makakalikha kung hindi ko man lang alam kung ang pinagsasama ko ba ay mabango o nakakasuka na, pra? Akong isang pintor na pinagkaitan ng kulay. I'm useless here. Hindi ka useless, matigas na sabi ng matanda. Ang sining ng pabango ay hindi nagsisimula sa chemical, kundi sa emosyon. Anong kulay ang nararamdaman mo ngayon?
Anong alaala ang bumabalot sa'yo? Umiling si Stella. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng ospital. Ang tanging naaalala ko ay ang tunog ng pagbagsak ko sa hagdan. Professor, baka tama si Kevin. Baka isa na lang nga akong sirang instrumento. Isang hapon, habang naglalakad sa gitna ng isang mataong flower market sa Paris, hindi na nakayanan ni Stella ang bigat ng kanyang dibdib. Nakita niya ang isang tumpok ng mga rosas na kamukhang-kamukha ng mga rosas na nasa ospital noon. Huminto siya. Pilit na inilapit ang kanyang mukha sa mga talulot. Pilit na humihinga ng malalim hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Ngunit wala pa rin. Wala siyang maamoy, kundi ang sarili niyang takot. Sa gitna ng maraming tao, napaupo si Stella sa gilid ng kalsada. Niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol ng walang pakialam sa mga dumadaan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pangungulila sa kanyang anak, sa kanyang dating sarili, at sa mundo ng mga halimuyak na tila tuluyan na siyang tinalikuran. Isang matandang babaeng Frances ang lumapit sa kanya. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay binigyan lamang siya ng isang pirasong mainit na tinapay at tinapik ang kanyang balikat. Ang init ng tinapay sa kanyang palad ay tila isang munting paalala na ang mundo ay patuloy pa ring umiikot, may amoy man o wala. Pag-uwi niya sa kanyang apartment ng gabing iyon, naupo si Stella sa harap ng kanyang mesa na puno ng mga bote ng mahahalagang langis. Kinuha niya ang isang bote ng sandalwood, isang sangkap na madalas niyang gamitin noong masaya pa sila ni Kevin. Tinitigan niya ang bote ng may halo-halong pait at determinasyon. Hindi ako susuko, bulong niya sa madilim na silid. Kung kailangang dumanas ako ng libu-libong kabiguan upang mahanap lang ang isang patak ng aking nakaraan, gagawin ko. Inilapit niya muli ang bote sa kanyang ilong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang bawat detalye ng amoy nito. Ang init, ang pagiging makabuo, ang katatagan. Ngunit sa halip na amoy ng kahoy, ang biglang pumasok sa kanyang isipan ay ang imahe ni Monica na nakangisi habang tinutulak siya. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang ilong patungo sa kanyang sentido. Napahawak si Stella sa kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Hindi ito amoy, kundi isang pisikal na reaksyon. Isang tila kuryenteng dumaloy sa kanyang pandama na matagal nang natutulog. Isang kakaibang pintig ang naramdaman niya sa loob ng kanyang ilong. Isang sakit na may kasamang tila kiliti na hindi niya maipaliwanag. Nabitawan niya ang bote ng sandalwood at ang tunog ng paggulong nito sa sahig ay tila isang hudyat. Nanlaki ang mga mata ni Stella habang nakahawak sa kanyang ilong. Sa gitna ng sakit na yon, may isang napakaliit, napakahina, ngunit pamilyar na vibration ang pumasok sa kanyang kamalayan. Hindi ito amoy ng bulaklak, hindi rin ito amoy ng pagkain. Ito ay isang amoy na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang bangungot. Ang bawat alaala ay may kani-kaniyang amoy, Stella. At ang amoy ng iyong nakaraan ang siyang magliligtas sa iyong kinabukasan. Iyan ang mga salitang binitawan ni Professor Fernando habang nakatayo sila sa gitna ng isang pribadong laboratorio sa Grasse. Ang silid ay napalilibutan ng libu-libong maliliit na bote ng mahahalagang langis. Bawat isa ay nagtataglay ng kaluluwa ng isang halaman, isang bulaklak o isang bunga. Para sa isang normal na perfumer, ang silid na ito ay isang paraiso ng mga samyo. Ngunit para kay Stella, ito ay isang silid ng mga multo. Professor, pagod na ako, bulong ni Stella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang dropper. Ilang linggo na tayong ganito. Hinahalo ko ang mga sangkap ayon sa formula na nasa libro. Pero para akong nagpipinta sa dilim, wala akong nararamdaman. Dahil hinahanap mo ang amoy sa labas, Stella, hanapin mo ito sa loob.
Sagot ni Fernando nang may malambot ngunit matatag na tinig. Lumapit siya at kinuha ang dropper mula sa kamay ni Stella. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag mong isipin ang chemical. Isipin mo ang iyong kinalakihan sa Pilipinas. Isipin mo ang iyong ina. Dahan-dahang ipinikit ni Stella ang kanyang mga mata. Sa simula, ang nakikita lang niya ay ang madilim na pasilyo ng mansyon ni na Kevin. Ngunit sa ilalim ng gabay ng boses ni Fernando, dahan-dahan siyang naglakbay pabalik sa isang panahon bago pa man madungisan ng kataksilan ang kanyang puso. Sa kanyang gunita, tila bumalik siya sa maliit na bakuran ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Naalala niya ang bawat madaling araw kung kailan ang hangin ay malamig at puno ng hamog. Naalala niya ang kanyang ina na nagluluto ng sinangag sa kusina. Ang amoy ng tostado at bawang na humahalo sa sariwang hangin mula sa labas. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang puno ng ilang-ilang sa tapat ng kanilang bintana. Naalala ko ang ilang-ilang. Paglalarawan ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang tula. Hindi ito basta bulaklak. Ito ay amoy ng pag-asa sa umaga. Ito ay matamis na tila pulot, ngunit may kasamang pait ng lunti ang dahon. Ito ay parang yakap ng isang ina. Mainit, nakakalimot sa pagod, at tila nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Habang nagsasalita si Stella, ang kanyang mga daliri ay kusa ng gumagalaw sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang bote ng ilang-ilang oil, ang vetiver at ang bergamot. Hindi niya ito inaamoy, ngunit alam niya ang bawat sukat, ang bawat bigat, dahil ang mga ito ay nakaukit na sa kanyang puso. Ang bawat patak na bumabagsak sa beaker ay tila isang tibok ng kanyang nadurog na damdamin. Sa gitna ng kanyang pagkukwento, muling naramdaman ni Stella ang kakaibang pintig sa loob ng kanyang ilong. Ang vibration na naramdaman niya noong isang gabi. Ngunit ngayon, hindi na ito masakit. Ito ay tila isang mahinang kiliti, isang pinto na dahan-dahang bumubukas. Isang napakalinaw na imahe ng kulay dilaw at berde ang sumilay sa kanyang isipan. Iyon ang tinatawag na emotional memory, Stella. Ani Fernando, habang pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang estudyante. Ang iyong ilong ay maaaring natutulog dahil sa trauma, ngunit ang iyong utak ay hinding-hindi makakalimot. You are learning to smell with your soul. Pagkatapos ng kanilang sesyon, iniwan ni Fernando si Stella sa silid upang makapagpahinga. Sa kanyang pag-iisa, napansin ni Stella ang isang puting sobre na nakapatong sa kanyang bag. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging ang kanyang pangalan lamang ang nakasulat sa isang pamilyar, ngunit hindi niya matukoy na sulat kamay. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may isang maikling sulat at isang resibo ng bayad para sa susunod na semestre ng kanyang pag-aaral, kasama ang isang malaking halaga ng pera para sa kanyang mga pangangailangan. Huwag mong hayaang matalo ng pait ang iyong tamis. Ang mundong ito ay nangangailangan ng iyong halimuyak. Patuloy kang lumaban, Stella. Napakunot ang noo ni Stella. Sino ang taong ito? Bakit siya tinutulungan ng ganito kalaki? Hindi ito ang sulat ni Professor Fernando. At lalong hindi ito si Kevin na tinitiyak ang kanyang pagbagsak. Isang malaking katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Isang misteryong tila may kinalaman sa kanyang nakaraan na pilit itinago sa kanya ng pamilya ni Kevin. Itinabi ni Stella ang sulat at kinuha ang beaker na naglalaman ng kanyang ginawang formula. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Sa huling pagkakataon, bago matapos ang araw, huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, may isang napakanipis, napakahina, ngunit totoong anino ng amoy ang dumampi sa kanyang pandama. Hindi pa ito buo, tila isang bulong lamang sa gitna ng malakas na bagyo, ngunit sapat na ito upang magpatak ng luha sa kanyang mga mata. Naamoy kita, bulong ni Stella sa hangin. Naamoy ko na ang aking sarili. Ano ba itong ginagawa mo, Monica? Hindi ito ang inaasahan kong resulta. Ang sabi mo,
Mabilis nating mapapalitan ang mga formula ni Stella. Pero 3 buwan na, wala pa ring nangyayari. Ang boses ni Kevin ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ng Vicent. Ang mga dingding na gawa sa salamin, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging mga saksi ngayon sa kanyang unti-unting pagbagsak. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nagkalat ang mga bote ng pabango. Ngunit sa halip na halimuyak, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng mga kemikal na hindi nagtugma. Huminga ng malalim si Monica at inayos ang kanyang buhok, pilit na pinapanatili ang kanyang sopistikadong anyo kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng pagkairita. Kevin, babe, relax. Ang paggawa ng pabango ay hindi parang pagluluto lang ng instant noodles. Kailangan ko ng panahon para ma-decode ang mga magugulo at lumang notebook na iniwan ng asawa mo. Napaka-unprofessional ng pagkakasulat niya. Puro emosyon. Walang sapat na technical data. Panahon? Binigyan kita ng sapat na panahon, singal ni Kevin habang pabalibag na nauupo sa kanyang swivel chair. Ang mga investors ay nagsisimula ng magtanong. Ang huling line na inilabas natin, ang sabi ng mga critics, ito daw ay walang kaluluwa. Amoy sabon na mura. Monica, ang reputasyon ng pamilya ko ang nakataya rito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paghataw ng latigo sa sahig. Nakataas ang kanyang kilay habang nakatingin kay Monica. Ang tingin na dati ay kay Stella, niya lang ibinibigay. Totoo ang sinasabi ng anak ko, Monica. Wika ng matanda, ang kanyang boses ay malamig at puno ng panunumbat. Akala ko ba ay ikaw ang modern genius ng industriyang ito? Bakit tila mas marami pang nagagawa ang basahang si Stella kaysa sayo? Huwag mong sabihing nagkamali kami ng piniling kakampi. Ito ang karma na dahan-dahang gumagapang sa loob ng mansyon. Si Monica, na dati ay itinuturing na tagapagligtas, ay unti-unti nang nararamdaman ang bagsik ng pamilyang kanyang inagaw. Hindi siya ang babaeng marunong magtiis. Hindi siya ang martir na tulad ni Stella. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ngunit bago pa siya makasagot, isang tawag mula sa intercom ang bumasag sa katahimikan. Sir Kevin, may dumating pong report mula sa aming investigador sa Europe. May balita na po tungkol sa kinaroroonan ni Ma'am Stella. Tila tumigil ang mundo sa loob ng silid. Mabilis na kinuha ni Kevin ang folder na inihatid ng sekretary. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang malabong litrato. Isang babae na nakatayo sa gitna ng isang flower market sa Paris. Kahit malabo ang kuha, kilala ni Kevin ang tindig na yon. Ngunit may iba sa kanya. Ang kanyang likod ay hindi na nakayuko sa pagod. Ang kanyang ulo ay nakataas. At ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng araw ng Pransya. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang opisina, biglang napatingin si Kevin sa isang lumang scarf na naiwan ni Stella sa ilalim ng kanyang mesa. Isang bagay na nakalimutan ng mga katulong na itapon. Dahan-dahan niya itong kinuha at inilapit sa kanyang mukha. Wala na ang amoy ng pabango rito. Tanging ang tuyong amoy ng tela at ang alaala ng isang babaeng palaging naroon para sa kanya ng walang hinihintay na kapalit. Isang kakaibang kirot ang dumaan sa dibdib ni Kevin. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagsisisi na binitawan niya ang pinakamahalagang formula ng kanyang buhay, ang katapatan ni Stella. Nasa Paris siya. Bulong ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng halo-halong emosyon. At mukhang hindi siya naghihirap. Paris? Bulalas ni Monica. Halos maibagsak niya ang hawak na baso ng juice. Paano siya nakarating doon? Sino ang nagdala sa kanya sa lugar na yon? Imposible. Isang pulubi na gaya niya. Paanong makakaapak sa kabisera ng mga pabango? Huwag kang mag-alala, Monica. Wika ni Doña Remedios habang nakatingin sa litrato ni Stella nang may matinding inggit. Kung nahanap natin siya, kaya natin siyang ibagsak ulit. Walang sino man ang tumatalikod sa pamilya natin nang hindi nagbabayad.
Ngunit sa isipan ni Monica, iba ang tumatakbo. Alam niyang kapag nakabangon si Stella, siya ang unang mawawalan ng posisyon. Ang kanyang pagkabalisa ay naging galit at ang kanyang galit ay naging isang madilim na plano. Kevin, kailangang pumunta tayo sa Paris. Mungkahi ni Monica. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng isang ahas. Hindi para sa kanya, kundi para tiyakin na hindi niya gagamitin ang anumang sikreto ng Vincent laban sa atin. Kailangan nating pigilan ang anumang balak niya. Bago pa huli ang lahat. Habang nagpaplano ang tatlo sa loob ng malamig na opisina, hindi nila alam na sa malayang lupain ng Paris, ang basahang kanilang itinapon ay dahan-dahan nang nagiging isang ginto na hinding-hindi na nila kayang abutin. Ang lason sa mansyon ay nagsimula ng kumalat at ang bawat isa sa kanila ay biktima na ng sarili nilang kasakiman. Isang malaking katanungan ang naiwan sa mukha ni Kevin. Bakit tila mas masaya si Stella ngayong wala na siya sa piling nito? At ano ang gagawin niya kapag natuklasan niya ang tunay na dahilan kung bakit nasa Paris ang asawang kanyang minaliit? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng laboratorio sa grass ay tila isang hudyat. Hindi ito ang malansang tubig na nararamdaman ni Stella noong mga nakaraang buwan. Sa gabing ito, habang ang langit ng Paris ay binabasag ng matatalim na guhit ng kidlat, may isang milagrong nagaganap sa loob ng silid na puno ng mga bote. Isang malakas na yanig mula sa kulog ang yumanig sa mga salamin, at kasabay nito, tila may isang baradong pinto sa loob ng kamalayan ni Stella ang biglang nabuksan. Ozone! Bulong ni Stella, ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Inilapit niya ang kanyang mukha sa bahagyang nakabukas na bintana. Doon, sinalubong siya ng isang halimuyak na matagal na niyang ipinagluksa. Ang amoy ng basang lupa, ang lamig ng hangin na humahalo sa amoy ng mga damo sa labas, at ang matamis na singaw ng mga bulaklak na nababasa ng ulan. Hindi na ito isang gunita. Hindi na ito isang anino ng nakaraan. Ito ay totoo. Ito ay buhay. Ang kanyang pandama ay bumalik ng may higit na lakas at linaw. Para siyang isang taong matagal na nabilanggo sa dilim at biglang nasilayan ang nakasisilaw na liwanag ng araw. Ang bawat bote sa loob ng laboratorio ay tila nagsimulang umawit sa kanyang ilong. Naamoy niya ang jasmine na tila isang dalagang sumasayaw, ang musk na tila isang misteryosong gabi, at ang patchouli na tila isang matatag na pundasyon ng lupa. Mabilis na kumilos si Stella. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay sumasayaw sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala siyang tinitingnang notebook. Ang formula ay dumadaloy mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga daliri. Ito ang aking kwento. Bulong niya habang nagpapatak ng mahahalagang langis sa isang kristal na beaker. Ito ang amoy ng aking pagbagsak, ng aking pighati, at ng aking muling pagkabuhay. Pinaghalo niya ang pait ng mapait na kahel upang kumatawan sa kanyang mga luha. Idinagdag niya ang tamis ng ilang-ilang para sa pag-ibig na kanyang ibinigay. At sa huli, inilagay niya ang isang kakaibang timpla ng kamangyan at sandalwood, isang amoy na tila usok na bumabangon mula sa abo. Pinangalanan niya itong rebirth, muling pagsilang. Nang matapos ang timpla, dahan-dahang pumasok si Professor Fernando sa silid. Hindi na kailangang magsalita ni Stella. Ang nagniningning na mga mata ng babae ay sapat na. Lumapit si Stella sa kanyang mentor at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap ng isang anak na sa wakas ay nakauwi na mula sa isang mahabang giyera. Sa balikat ng matanda, naramdaman ni Stella ang amoy ng luma, ngunit malinis na papel at ang amoy ng tapat na pagkakaibigan. Ito ang amoy ng kaligtasan. Handa ka na, Stella? Ani Fernando, habang hinahaplos ang buhok ng kanyang pinakamahusay na estudyante. Ang iyong sining ay wala ng kapantay dahil ito ay may kaluluwa. Lumipas ang ilang araw at ang buong Perfume Academy
ay nabulabog sa isang balita. Isang imbitasyon ang dumating para sa prestihiyosong Grand Prix Perfume Award sa Paris, ang pinakamataas na parangal na pangarap ng bawat perfumer sa buong mundo. Ngunit ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Stella ay bahagyang nagdilim nang mabasa niya ang listahan ng mga hurado at sponsor para sa taong ito. Vicent Philippines, Kevin Monteclaro. Tila bumalik ang lamig sa mga buto ni Stella. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ang lalaking pumatay sa kanyang anak, ay magiging isa sa mga hatol sa kanyang obra maestra. Ngunit sa halip na matakot, isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Stella. "Sige Kevin," bulong niya habang hawak ang bote ng Rebirth. "Halika rito sa Paris, halika at amuyin mo ang bangkay ng babaeng pinatay mo at tingnan natin kung makakaya mo pang huminga pagkatapos." Sa gitna ng kanyang paghahanda, isang panibagong sobre ang dumating sa kanyang pintuan. Sa loob nito ay may isang piraso ng mamahaling lace na panyo na may bordang titik S at isang maikling mensahe. Ang entablado ay nakahanda na para sa iyong pagbabalik. Ang hustisya ay may sariling halimuyak. Sino ang misteryosong tagapagmasid na ito? At paano niya nalaman ang bawat hakbang ni Stella? Ang misteryo ay tila lalong lumalalim habang ang bawat segundo ay naglalapit kay Stella sa isang paghaharap na magbabago sa tadhana ng lahat. Ang bawat hakbang ni Stella sa makintab na marmol na sahig ng Palais de la Cente sa Paris ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngayong gabi, ang hangin sa loob ng dambuhalang bulwagan ay puno ng amoy ng mamahaling champagne, bilyong-pisong kontrata, at ang artipisyal na halimuyak ng mga taong nagtatago ng kanilang mga lihim sa likod ng mababangong label. Hindi na siya ang Stella na nakasuot ng duster na may mantsa ng tuyo at harina. Nakasuot siya ng isang hating gabing asul na gown na gawa sa seda na tila yumayakap sa kanyang bagong nahanap na kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang matapang na mga mata at ang kanyang leeg na tila isang estatwa ng diyosa. Sa bawat paggalaw niya, isang napakagaan ngunit nakakalasing na amoy ng lang-ilang at ozone ang sumasama sa hangin. Ang amoy ng kanyang muling pagsilang. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Kevin Monteclaro. Mukha siyang pagod sa likod ng kanyang mamahaling tuksido. Ang kanyang kumpanya, ang Vicent, ay nasa bingit ng kahihiyan at ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay upang humanap ng isang milagro. Isang bagong talentong magliligtas sa kanyang bumabagsak na imperyo. Katabi niya si Monica na mukhang balisa habang pilit na nakikipag-usap sa mga Pranses na negosyante. Naramdaman ni Kevin ang isang kakaibang presensya. Isang halimuyak ang dumampi sa kanyang ilong. Isang amoy na pamilyar ngunit napaka-sopistikado na tila hindi niya kayang abutin. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa gitna ng maraming tao, nakita niya ang isang babaeng nakikipag-usap kay Professor Fernando. Tumigil ang tibok ng puso ni Kevin. "Stella!" bulong niya sa kanyang sarili, ngunit mabilis niyang itinanggi ang naisip. Hindi. Imposible. Si Stella ay nasa probinsya. Marahil ay namamalimos o nagluluto pa rin sa isang madilim na kusina. Ngunit hindi siya mapakali. Lumapit siya, tila hinahatak ng isang hindi nakikitang tali. Nang lumingon ang babae at tumama ang kanilang mga mata, ang baso ng wine na hawak ni Kevin ay bahagyang nayanig. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng pagmamakaawa. Ang mga mata ni Stella ay kasing lamig ng yelo sa Antarctica. "Stella, ikaw nga." Wika ni Kevin, ang kanyang boses ay puno ng gulat at isang uri ng pagkagahaman nang makita ang bagong anyo ng kanyang dating asawa. "Anong ginagawa mo rito? Paano ka? Paano ka naging ganito?" Tumingin si Stella kay Kevin nang tila tinitingnan niya ang isang langgam sa ilalim ng kanyang sapatos. Isang tipid at matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
I'm sorry, monsieur. Do I know you? Wika niya sa wikang Ingles. Ang kanyang punto ay perpekto at puno ng kapangyarihan. Stella, huwag kang magbiro. Ako ito, si Kevin, ang asawa mo. Pilit ni Kevin. Ang kanyang mukha ay namumula sa halong hiya at galit dahil sa malamig na pagtanggap sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang asawa ko ay namatay na kasabay ng aking anak sa isang madilim na mansyon sa Maynila. Sagot ni Stella sa wikang Tagalog. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na tila tumutusok sa dibdib ni Kevin. Ang kaharap mo ngayon ay ang master perfumer ng Fernando Academy. Mangyaring huwag niyo akong abalahin, Monsieur Monteclaro. May mga mas mahahalagang tao akong dapat kausapin. Ngunit hindi matanggap ni Kevin ang pagtataboy na ito. Nakita niya ang pagkakataon. Ang bagong Stella ay ang milagrong kailangan ng botched. Sa harap ng mga negosyante, biglang hinawakan ni Kevin ang braso ni Stella. Isang pamilyar na kilos ng pagmamay-ari na dati ay nagpapaiyak sa babae. Stella, usap tayo. Alam kong nagkamali ako, pero look at you now. You're brilliant. Kailangan ka ng kumpanya natin. Pwede nating pag-usapan ang muling pagsasama natin sa Vicent. Bulong ni Kevin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Dahan-dahang ibinaba ni Stella ang kanyang tingin sa kamay ni Kevin na nakahawak sa kanyang braso. Wala siyang sinabing kahit ano. Kinuha niya ang isang puting silk na tissue mula sa kanyang maliit na bag. Marahan niyang tinanggal ang kamay ni Kevin at sa harap nito, maingat at detalyado niyang pinunasan ang bahagi ng kanyang gown na hinawakan ng lalaki. Tila ba nadumihan siya ng isang malansang putik. Matapos punasan ang kanyang braso, binitawan ni Stella ang tissue sa sahig. Hinayaang tangayin ito ng hangin patungo sa sapatos ni Kevin. Ang bawat saksi sa paligid ay napasinghap. Ito ang sukdulang pagpahiya na hindi inakala ni Kevin na mararanasan niya mula sa babaeng dati ay lumuluhod sa kanyang paanan. Ang amoy ng pagkakanulo ay mahirap tanggalin, monsieur. Wika ni Stella bago tumalikod ng tuluyan. Ngunit ang amoy ng basura, iyan ay itinatapon na lamang. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na gong ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Hudyat. Nang pagsisimula ng seremonya, ang boses ng announcer ay umalingaw-ngaw sa paligid, puno ng kagalakan. Mesdames et messieurs, ang ating mga finalist para sa Grand Prix Perfume Award ngayong taon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Paris, isang bagong pangalan ang yumanig sa mga hurado. Let us welcome the creator of Rebirth, Mademoiselle Stella Maris. Ang spotlight ay tumama sa gitna ng entablado. Nanigas si Kevin sa kanyang kinatatayuan. Ang buong industriya ay nagsimulang magpalakpakan habang si Stella ay dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Iniiwan si Kevin sa kadiliman ng kanyang sariling pagsisisi. Ano ang gagawin ni Monica kapag nakita niyang ang babaeng itinulak niya sa hagdanan ay siya palang reyna na yuyurak sa kanyang huling baraha? At sino ang misteryosong lalaki sa anino na nakangiting pinapanood ang bawat galaw ni Stella mula sa malayo? Hindi ito maaari. Ang formula na yan ay akin. Kevin, sabihin mo sa kanila, ninakaw niya ang gawa ko. Ang boses ni Monica ay tumiling na parang isang sirang biolin sa gitna ng marangyang bulwagan. Nakatayo siya sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng retoke at kolorete ay ngayon ay namumutla at nababalot ng malapot na pawis. Sa harap ng mga pinakamahuhusay na ilong sa buong mundo, ang kanyang pagpapanggap ay nagsisimula ng mabitak. Kagagaling lang ni Monica sa gitna ng entablado upang iharap ang kanyang entry, ang Eternal Muse. Ngunit sa halip na palakpakan, ang natanggap niya ay ang nakakabinging katahimikan ng mga hurado. Ang mga eksperto sa Paris ay hindi madaling madaya ng isang magandang bote.
Naamoy nila ang kakulangan ng kaluluwa sa likido, ang pagiging artipisyal ng bawat patak na tila isang pilit na kopya ng isang bagay na mas malalim. Dahan-dahang humakbang si Stella patungo sa gitna. Bitbit ang isang payak ngunit napaka-eleganteng bote ng Rebirth. Ang bawat ilaw ng chandelier ay tila humahalik sa kanyang balat. Ginagawa siyang sentro ng buong universo. Tumingin siya kay Monica, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Ang awa na ibinibigay sa isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang sining ay hindi nananakaw, Monica. Ang malamig na simula ni Stella. Ang kanyang boses na pinalakas ng mikropono ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng palis, kasing linaw ng kristal. Maari mong nakawin ang aking mga notebook. Maari mong kopyahin ang aking mga sukat. Ngunit hinding-hindi mo mananakaw ang sakit na nagluwal sa bawat halimuyak na ito. Inangat ni Stella ang bote ng Rebirth at dahan-dahang binuksan ang takip nito. Sa isang iglap, ang hangin sa bulwagan ay tila nagbago. Hindi ito basta pabango. Ito ay isang karanasan. Naamoy ng mga tao ang pait ng luha, ang alat ng dagat, at sa huli, ang napakatamis at napakabangong pangako ng isang bagong umaga sa ilalim ng puno ng ilang-ilang. Ang Rebirth ay hindi ginawa sa laboratorio. Patuloy ni Stella habang nakatitig sa mga hurado, lalo na kay Jean-Pierre, ang pinaka-istriktong eksperto sa Pransya. Ito ay ginawa sa ilalim ng ulan sa Paris, habang ang aking puso ay durog at ang aking pandama ay patay. Ito ang amoy ng isang babaeng pinagkaitan ng lahat, ngunit piniling bumangon mula sa sarili niyang abo. Tumayo si Jean-Pierre, kinuha ang scent strip na nilagyan ni Stella at dahan-dahang nilanghap ang bawat nota. Isang matagal na katahimikan ang namayani, sapat na upang marinig ang mabilis na tibok ng puso ni Kevin na nakaupo sa harap. Pagkatapos, ang matandang Frances ay dahan-dahang tumango. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. "C'est magnifique!" Bulong ni Jean-Pierre na agad isinali ng announcer. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng tibok ng puso sa loob ng isang bote. Mademoiselle Stella, ikaw ay nagbigay ng bagong buhay sa sining na ito. Ngunit hindi matanggap ni Monica ang kanyang pagkatalo. Pagsisinungaling iyan. Ang formula niya ay hango sa mga file ng Vicent. "Kevin, magsalita ka." Tumayo si Kevin. Ang kanyang mukha ay puno ng lito at takot. Gusto niyang kampihan si Monica dahil ang Vicent ang nakataya. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Naamoy niya ang Rebirth at alam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na hinding-hindi iyon magagawa ni Monica, na tanging ang henyo ni Stella ang makakalikha ng ganoong klaseng himala. "Monsieur Jean-Pierre," singgit ni Stella, ang kanyang tinig ay may halong talim. Kung talagang sa kanya ang formula na yan, maaari ba niyang ipaliwanag kung bakit may metallic note ang kanyang pabango? Maaari ba niyang sabihin kung anong sangkap ang nagbibigay ng amoy ng kalawang sa kanyang huling nota? Nautal si Monica. Ito ay isang espesyal na musk. Isang bagong discovery. Hindi, putol ni Stella. Humakbang siya palapit kay Monica hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. "Iyan ang amoy ng aking dugo. Noong gabing tulak mo ako sa hagdanan, ang aking mga sugatan na kamay ay humawak sa aking mga sample. Kinopya mo ang formula mula sa telang nabahira ng aking dugo, Monica. Magnanakaw ka na nga, pati ang aking pighati ay sinubukan mong angkinin." Isang sama-samang singhap ang kumalat sa buong bulwagan. Ang mga hurado ay nagsimulang magbulungan ng may kasamang galit. Ang reputasyon ni Monica ay gumuho sa harap ng lahat, kasing bilis ng pagbagsak ng isang basong kristal sa semento. Nanginginig ang mga kamay ni Kevin habang pinapanood ang kanyang kumpanya na nagiging sentro ng isang pandaigdigang iskandalo. Tumingin siya kay Stella, naghahanap ng kahit kaunting awa, ngunit ang nakita niya ay ang isang reyna
na handa nang bawiin ang kanyang trono. Mademoiselle Monica, ang malamig na boses ni Jean-Pierre ay pumutol sa ingay. Ang Grand Prix ay walang lugar para sa mga mandaraya. Ang iyong entry ay formal na diskwalipikado. At sa ilalim ng batas ng industriya, ang Vicent ay iimbestigahan para sa plagiarism. Napaupo si Monica sa sahig. Ang kanyang pulang gown ay tila naging isang mantsa ng kahihiyan. Si Kevin naman ay napahawak sa kanyang ulo. Tila nararamdaman ang bigat ng kanyang imperyo na bumabagsak sa kanyang balikat. Ngunit bago pa matapos ang gabi, isang huling twist ang naganap. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumapit kay Stella sa entablado. Isang pamilyar na mukha na nagpaigka sa puso ni Kevin. "Stella!" Wika ng lalaki. Ang boses ay malalim at puno ng proteksyon. Ang kotse ay handa na. Ang iyong tunay na pamilya ay naghihintay. Sino ang lalaking ito na tila may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa Paris? At ano ang gagawin ni Kevin kapag natuklasan niyang ang pamilyang binabanggit ay ang mga taong matagal nang kinakatakutan ng kanyang ina? "Stella, sandali. Pakiusap, makinig ka naman sa akin." Ang boses ni Kevin ay naging isang desperadong pagsamo habang hinahabol niya si Stella sa labas ng marangyang auditorium. Ang ulan sa Paris ay nagsisimula ng pumatak, kasing lamig ng pagtanggap na nakuha niya sa loob ng bulwagan. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong balat ay ngayon ay nababasa na at tumatapak sa maruruming tubig sa kalsada, isang malayo at masakit na kabaliktaran sa kanyang imahe bilang isang makapangyarihang CEO. Huminto si Stella sa tapat ng isang itim na limousine. Ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim ay dahan-dahang binuksan ng pinto para sa kanya. Ngunit hindi muna sumakay si Stella. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay tila isang obra maestra ng yelo na hindi kayang tunawin ng anumang pagsusumamo. "Ano pa ang kailangan mo, Monsieur Monteclaro?" Ang malamig na tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay walang galit. At iyon ang mas masakit para kay Kevin. Ang kawalan ng emosyon ay nangangahulugang wala na siyang halaga sa buhay ng babae. "Stella, huwag ka namang ganyan. Alam kong nagkamali ako. Nagpadala ako sa sulsol ni Monica at ni Mama. Pero tingnan mo, bumabagsak na ang Vicent. Ang mga investors ay nagsisialisan na. Ikaw lang ang makakapagligtas sa atin." Mabilis na sabi ni Kevin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kamay ni Stella. "Bumalik ka na sa Pilipinas. I'll make it up to you. I'll give you everything. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Kailangan ka ng kumpanya. Kailangan kita." Sa halip na sumigaw o manumbat, dahan-dahang kinuha ni Stella ang kanyang checkbook mula sa kanyang maliit na bag. Mabilis siyang nagsulat ng isang halaga at pinunit ang pahina. Inabot niya ito kay Kevin, ngunit bago pa ito mahawakan ng lalaki, binitawan niya ang tseke sa hangin. Pinanood nila ang piraso ng papel habang dahan-dahan itong lumilipad at tuluyang bumagsak sa basang semento na didikit sa putik. "Hindi mo ako kailangan, Kevin," wika ni Stella habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. "Kailangan mo ang pakinabang na makukuha mo sa akin. Kailangan mo ang mga formula ko para isalba ang iyong pangalan. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay parang isang sirang bote ng pabango. Maaari mong itago ang lalagyan, pero ang halimuyak ay matagal nang naglaho at hinding-hindi na maibabalik." "Pero Stella, paano ang 5 taon natin? Ang lahat ng pinagsamahan natin?" Pilit pa rin ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila ba si Stella ang may kasalanan sa kanilang paghihiwalay. "Ang 5 taon na yon ay ang panahong pinatay mo ang aking pagkatao ng unti-unti," sagot ni Stella. Ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng isang labaha. "At huwag mong kalimutan ang pinakamahalagang bagay na nawala sa atin dahil sa iyong pagkabulag. Ang anak ko, Kevin. Ang anak natin na hindi man lang nakakita ng liwanag dahil sa babaeng pinili mong protektahan." Napayuko si Kevin. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang muka na tila mga pekeng luha.
Aksidente ang lahat, Stella. Hindi sinasadya ni Monica. Aksidente? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Nakita ko ang CCTV footage ng mansyon bago ako lumipad patungong Paris, Kevin. Ang aking abogado sa Pilipinas ay matagal nang nagtatrabaho sa dilim. Alam ko ang katotohanan. Nakita ko kung paano niya ako itinulak nang may buong puwersa habang ikaw ay nakatalikod at naglalakad palayo. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang malaman na ang footage na yon ay sinubukan mong ipabura pero hindi mo alam na ang security guard na minaliit nyo ay may utang na loob sa aking ama. Nanigas si Kevin. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, mas maputi pa sa ulan. Ang lihim na akala niya ay nailibing na niya, kasama ng kanyang dangal, ay ngayon ay nakabukas na sa harap niya. Oras na para magbayad, Kevin. Bulong ni Stella, habang dahan-dahang sumasakay sa loob ng limousine. Ang hustisya ay hindi laging mabango. Minsan, kailangan mo munang amuyin ang nabubulok mong konsensya. Isinara ng misteryosong lalaki ang pinto ng sasakyan. Bago pa man makaabante ang limousine, binaba ni Stella ang bintana at tumingin sa huling pagkakataon kay Kevin na nakatayo sa gitna ng ulan. Mukhang isang basang sisiw sa gitna ng malawak na lungsod. By the way, dagdag ni Stella, ang lalaking nagbubukas ng pinto para sa akin, siya si Sebastian Fernando, ang bunsong kapatid ni Professor Fernando at ang bagong may-ari ng lahat ng utang ng Vicent sa mga bangko sa Europe. See you in court, Monsieur Monteclaro. Habang humaharurot ang sasakyan papalayo, naiwan si Kevin na nakaluhod sa basang kalsada. Pilit na pinupulot ang tsekeng punong-puno na ng putik. Ang kanyang imperyo ay gumuho na at ang tanging natitira sa kanya ay ang amoy ng basang aspalto at ang nakakangilong pagsisisi. Ang bawat pader ng mansyong ito ay saksi sa iyong kasamaan, Remedios, at ngayon, ang mga pader na ito mismo ang magpapalayas sa iyo. Ang boses ng sheriff ay walang emosyon habang binabasa ang utos ng korte sa harap ng malaking pintuan ng mansyong Monteclaro. Ang araw na dati ay nagniningning sa karangyaan ng pamilyang ito ay ngayon ay nababalot ng makulimlim na ulap. Sa labas ng gate, nakaparada ang ilang truck ng hakot at ang mga tauhan ng bangko ay dahan-dahang naglalabas ng mga mamahaling muebles na gawa sa ivory at nara, mga gamit na pinaghirapan ni Stella na alagaan sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon ay ituturing na lamang na mga pambayad utang. Nakatayo si Doña Remedios sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiyang nararamdaman. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling perlas, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang isang maliit na bag ng mga alahas. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Kilala niyo ba kung sino ako? Ako si Remedios Monteclaro. Ang kumpanya namin ang pinakamalaki sa bansa. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Ang kumpanya niyo ay wala na, madam. Sagot ng abogado ni Stella na nakatayo sa tabi ng sheriff. Ang Vicent ay formal nang idineklarang bankrupt at ang lahat ng ari-arian niyo, kasama ang mansyong ito, ay nabili na ng isang private investor mula sa Europe. Eksaktong sa sandaling iyon, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Stella. Ang kanyang bawat hakbang sa pathway na dati niyang nililinis ay puno ng dignidad. Hindi siya lumapit upang manumbat. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang mangliit ang matanda. Nakita ni Stella si Doña Remedios na pilit na itinatago ang isang lumang litrato sa loob ng kanyang bag. Isang litrato ng kanyang asawang si Kevin noong bata pa ito. Para sa isang sandali, nakita ni Stella ang isang matandang babaeng nawalan ng lahat. Ngunit nang mag-angat ng tingin si Remedios at makita si Stella, ang dating bagsik at puot ay bumalik sa mga mata nito. Ikaw ang may gawa nito! Sigaw ni Remedios habang sumusugod kay Stella, ngunit agad siyang hinarang ng mga security guard. Malandi ka! Manggaganso! Pinulot ka lang namin sa putik.
At ngayon ay sisirain mo ang buhay namin? Tumingin si Stella sa kanyang dating biyenan nang may malamig na katahimikan. Hindi ko kayo sinira, Remedios. Sinira niyo ang inyong mga sarili nang piliin niyong yurakan ang dangal ng ibang tao para sa inyong kasakiman. Ang mansyong ito ay itinayo sa pawis at luha ko. At ngayon, binabawi ko lang ang nararapat sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Stella ang isang folder mula sa kanyang abogado at inilapit ito sa mukha ni Remedios. At bago kayo umalis, may gusto akong ipabasa sa inyo. Ito ang report tungkol sa sunog sa factory ng tatay ko, 20 taon na ang nakalilipas. Ang factory na sinabi niyo noon na aksidenteng, nasunog, kaya kami naghirap. Nanigas si Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Alam ko na ang lahat. Bulong ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Alam ko na ikaw ang nag-utos na sunugin ang kabuhayan ng pamilya ko para mapilitan ang tatay ko na mangutang sa inyo. Ginamit niyo ang utang na loob na iyon para gawin akong alipin ng anak mo. Ikaw ang pumatay sa pangarap ng pamilya ko bago mo papatayin ang anak ko. Napaupo si Remedios sa sahig. Ang kanyang mga perlas ay nagkalas-kalas at nagtalsikan sa marmol. Ang bawat butil ng perlas na gumugulong sa sahig ay tila tunog ng kanyang bumabagsak na dangal. Wala na siyang masabi. Ang kanyang lihim ay hindi na lihim at ang kanyang kapangyarihan ay naging abo na. Pinanood ni Stella ang kanyang dating biyenan habang dahan-dahan itong inaakay ng mga guard palabas ng gate. Bit-bit ang iilang piraso ng damit na nakalagay sa isang lumang maleta. Ang reyna ng mansyon ay isa na lamang ngayong palaboy sa kalsada. Sa kabilang bahagi ng lungsod, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakadawit ni Monica sa isang seryosong usaping legal na may kaugnayan sa negosyo at intellectual property. Ang dating hinahangaang pangalan sa industriya ay ngayon laman ng mga ulat at masusing sinusuri habang nagpapatuloy ang proseso ng investigasyon. Samantala, pinili ni Kevin na manatiling pribado at umiwas muna sa publiko habang hinaharap ang mabibigat na problemang dumating sa kanilang pamilya. Ayon sa ilang ulat, sinusubukan niyang harapin ang mga naging bunga ng mga nakaraang desisyon at ang epekto nito sa kanyang personal na buhay. Para sa maraming nakamasid, ang nangyari sa kanila ay naging paalala na ang tagumpay at impluwensya ay madaling mabago kapag nawala ang tiwala, respeto at pananagutan sa kapwa. Habang nakatayo sa balkonahe ng mansyon, lumapit si Sebastian kay Stella. Tapos na ang laban dito, Stella. Nakuha mo na ang katarungan para sa iyong ama at sa iyong anak. Huminga ng malalim si Stella. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay mas matamis na ngayon. Wala nang halong pait ng takot. Ngunit bago siya makasagot, isang tawag mula sa kanyang abogado ang muling naging mitya ng isang bagong revelasyon. Ma'am Stella, may nakita po kaming dokumento sa lihim na vault ni Doña Remedios. Tungkol po ito sa inyong mga magulang. Hindi po aksidente ang pagkamatay nila sa kalsada 10 taon na ang nakalilipas. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Stella. Ang misteryo ng kanyang buhay ay tila may isa pang layer na mas madilim at mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Stella, maawa ka. Hindi ko sinasadya. Isang pagkakamali lang ang lahat na bigla lang ako. Ang boses ni Monica ay hindi na ang mapang-akit at malamyos na tinig na ginamit niya upang kulamin si Kevin. Ngayon, ang boses na yun ay basag, puno ng panginginig at umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig na visitation room ng presinto. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay tila pugad ng mga ibon at ang kanyang mga mata ay lubog at napapalibutan ng itim na marka ng puyat at takot. Nakatitig lamang si Stella sa kanya mula sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na katahimikan
na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang inilabas ni Stella ang isang tablet mula sa kanyang bag at itinapat ito sa salamin. Pagkakamali? Ang mahinang tanong ni Stella, ngunit ang bawat salita ay tila may bigat ng isang hatol. Panoorin mo ang sarili mo, Monica. Panoorin mo kung paano mo itinulak ang isang babaeng buntis nang walang pag-aalinlangan. Panoorin mo ang ngiti sa iyong mga labi habang nakikita mo akong nahuhulog. Pinindot ni Stella ang play button. Sa screen, malinaw na nakita ang bawat anggulo ng CCTV footage na itinago ni na Kevin. Nakita ni Monica ang sarili niyang mukha, ang hitsura ng isang demonyong nagtatago sa likod ng isang magandang maskara. Habang tumatakbo ang video, unti-unting nawala ang lakas ni Monica. Ang kanyang mga kamay na nakadikit sa salamin ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaupo siya sa matigas na sementado. "I hated you, Stella!" Biglang sigaw ni Monica. Ang kanyang pagmamakaawa ay napalitan ng isang mapait na pag-amin. "Lahat ay binigay sa'yo. Ang talento, ang pagmamahal ni Kevin, ang respeto ng lahat. Samantalang ako, kailangan kong gumapang, kailangan kong magnakaw, kailangan kong manira para lang mapansin. Akala ko, kapag nawala ka, mapapasa akin na ang lahat. Pero kahit wala ka na, ang amoy mo pa rin ang hinahanap ni Kevin. Ang anino mo pa rin ang sinusundan niya. I wanted to destroy you. I wanted to erase you from this world." Hindi nagpadala si Stella sa emosyon. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag, ang orihinal na sample ng Rebirth. Inilapag niya ito sa maliit na istante sa tapat ng salamin. "Amuyin mo to, Monica." Wika ni Stella, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. "Kahit mula rito sa kabilang panig, hayaan mong pumasok ang halimuyak na ito sa iyong sistema. Iyan ang amoy ng taong hindi mo kailanman magiging. Iyan ang amoy ng katotohanan, ng pagpapakasakit at ng tagumpay na hindi kailanman mabibili ng pagnanakaw. Binibigyan kita ng isang bote nito para sa loob ng selda mo, upang bawat gabi, maalala mo kung anong klaseng halimuyak ang sinubukan mong patayin. Ngunit mas lalo lang naging matapang. Tinalikuran ni Stella si Monica nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pag-iyak at pagwawala ni Monica sa loob ng silid ay dahan-dahang naglaho. Habang naglalakad si Stella palabas ng presinto, ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat, tila binabasbasan ang kanyang bawat hakbang. Sa labas, naghihintay si Sebastian sa tabi ng sasakyan, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang isang makapal na brown envelope na kinuha mula sa lihim na vault ni Doña Remedios. "Stella," bungad ni Sebastian, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Nabasa ko na ang mga dokumento tungkol sa aksidente ng mga magulang mo 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ito simpleng mechanical failure gaya ng isinulat sa report ng mga pulis noon." Naramdaman ni Stella ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Anong ibig mong sabihin, Sebastian?" Binuksan ni Sebastian ang sobre at ipinakita ang isang lumang tseke na may pirasong sulat. Ang tseke ay nagkakahalaga ng milyon-milyon at ang petsa nito ay eksaktong 1 araw matapos ang libing ng mga magulang ni Stella. Ang nakapirma? Si Doña Remedios. At ang nakatanggap? Ang driver ng truck na bumangga sa sasakyan ng mga magulang ni Stella. Binayaran niya ang driver para manahimik at aminin na siya ay nakatulog sa manibela. Paliwanag ni Sebastian. Ngunit ang mas matindi, may nakalagay ditong instruction na putulin ang brake line ng sasakyan ng tatay mo bago pa sila lumarga. Stella, hindi lang ninakawan ng pamilya Monteclaro ang kabuhayan niyo. Pinlano nila ang pagpatay sa mga magulang mo para tuluyan mong makuha ang insurance money na gagamitin din nila para pambayad sa utang ng kumpanya nila. Nanigas ang buong mundo ni Stella. Ang hangin sa paligid ay tila nawalan ng oksiheno. Ang bawat alaala ng kanyang mga magulang, ang kanilang mga tawa, ang kanilang huling paalam, ay tila muling bumalik.
Ngunit ngayon ay may kasamang malansang amoy ng dugo at pagkakanulo. Ibig sabihin, pabulong na wika ni Stella, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Ang pamilyang pinagsilbihan ko ng 5 taon, ang pamilyang itinuring kong akin, sila ang pumatay sa mga magulang ko. Ang cliffhanger ng katotohanan ito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Habang papalapit ang gabi, isang bagong apoy ang nag-alab sa mga mata ni Stella. Kung akala ni na Kevin at Remedios na tapos na ang laban dahil nakuha na niya ang mansyon, nagkakamali sila. Ang hustisya para sa kanyang anak ay simula pa lamang. Ngayon, ang hustisya para sa kanyang mga magulang ang magiging huling halimuyak na magpapabagsak sa buong lahi ng mga Monteclaro. Hindi lang pag-ibig ang ninakaw niyo sa akin, Kevin. Ninakawan niyo ako ng pagkakataong tawaging Mama at Pop ang mga magulang ko nang dahil sa inyong kasakiman. Ang boses ni Stella ay hindi na nanginginig. Ito ay tila isang malamig na hangin nagmumula sa isang madilim na kuweba, matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng kanyang bagong bawi na mansyon. Hawak ang mga lumang dokumento na tila mga ebidensya ng isang krimen na labis na nakapanlulumo. Sa harap niya si Kevin ay nakaluhod sa makintab na sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang anyo ay tila isang taong nawalan na ng katinuan. Dahan-dahang inilapit ni Stella ang isang lumang panyo sa kanyang mukha. Isang panyo na pagmamay-ari ng kanyang ina na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng lahat ng mamahaling pabango na kanyang nilikha sa Paris, ang tuyong amoy ng telang ito na may bahagyang anino ng amoy ng pulbos at pagmamahal ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay. Ito ang halimuyak ng katarungan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Stella, pakiusap. Hindi ko alam. Sumpain man ako ng langit, wala akong kinalaman sa plano ni Mama. Pagsamo ni Kevin, ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod na tao. Minahal kita, Stella. Kahit sa gitna ng aking pagkakamali, ikaw lang ang babaeng tunay na nagpatibok ng puso ko. Minahal, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella habang dahan-dahang lumalakad paikot kay Kevin. Ang pag-ibig ay hindi pumuputol ng brake line na ng sasakyan, Kevin. Ang pag-ibig ay hindi nagbabayad ng driver ng truck upang pumatay ng inosenteng tao. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng insurance money upang isalba ang isang kumpanyang nalulunod sa utang. Ang buong buhay mo, ang bawat sentimong ginamit mo sa iyong marangyang edukasyon at mga mamahaling suit ay nagmula sa dugo ng mga magulang ko. Sa bawat salita ni Stella, tila may isang mabigat na pader na gumuho sa loob ng kamalayan ni Kevin. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang dangal na matagal niyang iningatan, ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang ina, ang babaeng itinuring niyang gabay, ay isang mamamatay tao. Dahan-dahan ding pumasok si Doña Remedios sa silid. Bit-bit ng 2 pulis. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mapang-aping tingin. Ang kanyang mukha ay tila isang lantang gulay, putla at puno ng takot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Stella, tila nakita niya ang multo ng mga taong pinatay niya 10 taon na ang nakalilipas. Tapos na ang pagtatago, Remedios. Wika ni Stella. Ang kanyang boses ay naging kasing lalim ng isang hatol. Ang amoy ng nabubulok mong sikreto ay umabot na hanggang sa langit. Ngayong gabi, matutulog ka sa isang malamig na selda at bawat sandali ng iyong buhay ay babalutin ng pagsisisi. Isang huling tingin ang ibinigay ni Stella kay Kevin. Wala nang galit, wala nang pait, tanging isang malalim na awa para sa isang lalaking naging biktima rin ng sarili niyang kadugo. Tinalikuran niya ang mag-ina at naglakad patungo sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang humahalik sa kanyang mukha, tila isang banayad na haplos mula sa kanyang mga magulang.
Isang malaking katanungan ang naiwan sa puso ni Stella habang pinapanood ang mga sasakyan ng pulis na papalayo. Matapos ang lahat ng pait, matapos ang lahat ng paghihiganti, makakaya ba niyang mahanap ang tunay na kapayapaan? At sa gitna ng kanyang muling pagsilang, may puwang pa ba sa kanyang puso para sa isang bagong halimuyak ng pag-ibig o mananatili na lamang siyang isang reyna sa loob ng isang palasyong binuo mula sa mga abo ng nakaraan? Ang katahimikan sa paligid ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Ngunit sa bawat dulo ng isang kabanata, laging may isang munting sikreto na nananatiling nakatago sa ilalim ng mga talulot ng rosas. Sa ilalim ng malambot na sikat ng umaga, ang hangin sa sementeryo ay hindi na kasing lamig ng dati. Wala na ang amoy ng luma at tuyong bulaklak na tila nagpapaalala ng kamatayan. Sa halip, ang paligid ay nababalot ng bango ng sariwang damo at ng mga puting liryo na dahan-dahang inilapag ni Stella sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Sa tabi ng malaking lapida, may isang mas maliit na marker, isang alaala para sa kanyang anak na hindi man lang nasilayan ang ganda ng mundo. Doon, naglagay si Stella ng isang maliit na bote ng pabango. Hindi ito rebirth, kundi isang bagong timpla na tinawag niyang Angel's Breath. Ito ay amoy ng gatas, amoy ng kadalisayan, at amoy ng isang pag-ibig na walang hangganan. Tapos na, Mapa! Bulong ni Stella habang hinahaplos ang malamig na marmol. Nakuha na natin ang katarungan. Ang bawat luhang pumatak sa lupang ito ay dinilig na ng katotohanan. Sa gitna ng katahimikan, isang paru-paro ang dumapo sa kanyang balikat. Hindi na naramdaman ni Stella ang pait na dati ay parang lason sa kanyang sistema. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, huminga siya ng malalim at ang tanging naramdaman niya ay ang kalayaan. Wala nang bigat sa kanyang dibdib, wala nang anino sa kanyang paningin. Ang kanyang pandama ay hindi na lamang nakakakita ng amoy, kundi nakakaramdam na rin ng kapayapaan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang balita tungkol sa huling hatol kay Doña Remedios ay laman ng lahat na ng telebisyon habang buhay na pagkabilanggo para sa pagpatay at panununog. Ang kumpanyang Vicent ay formal ng binura sa mapa ng industriya at ang lahat ng natitirang asset nito ay inilipat na sa pamamahala ng Stella Maris Fragrances. Si Kevin naman ay huling nakita sa isang malayong probinsya, nagtatrabaho bilang isang kargador sa isang maliit na warehouse. Wala na ang kanyang kinang, wala na ang kanyang kayabangan. Ang bawat bote ng pabango na kanyang nabubuhat ay tila isang malupit na paalala ng babaeng kanyang minaliit at ng buhay na kanyang sinayang. Ang kanyang pagsisisi ay naging isang habambuhay na bilangguan na mas masakit pa sa rehas na bakal. Pagbalik ni Stella sa kanyang bagong ayos na kumpanya, ang dating factory ng kanyang ama, na ngayon ay isa ng state-of-the-art laboratory. Isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya. Nakahanda na ang lahat para sa ating grand opening bukas, Stella. Ang buong Paris ay naghihintay sa iyong susunod na obra maestra. Si Sebastian Fernando yon, nakatayo sa may pinto, may dalang isang tasa ng kape. Ang kanyang tingin ay puno ng respeto at isang uri ng paghanga na hindi kailanman naramdaman ni Stella kay Kevin. Lumapit si Sebastian at dahan-dahang inilapag ang kape sa mesa ni Stella. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo at sa sandaling iyon, may isang bagong uri ng vibration ang naramdaman ni Stella. Hindi ito dulot ng trauma, kundi ng isang nagsisimulang pag-asa. Salamat, Sebastian, nakangiting sagot ni Stella. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. You did this yourself, Stella. I was just the wind that helped you fly. Tugon ng lalaki, ang boses ay mababa at puno ng katapatan. Tumingin si Stella sa labas ng malaking bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang mga empleyadong masayang nagtatrabaho, ang mga bote ng pabango na tila mga hiyas na nagniningning sa ilalim ng araw. Ang amoy ng ilang-ilang mula sa hardin sa ibaba ay humahalo sa amoy
ng bagong pinturang gusali. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang martir na asawa tungo sa isang reyna ng sarili niyang tadhana ay natapos na. Ngunit sa bawat pagtatapos, may isang bagong simula. Inabot ni Stella ang isang blangkong bote ng pabango at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin nito. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang basahang itinapon ni Kevin. Siya ay si Stella Maris, ang bituin ng dagat, ang tagapaglikha ng mga halimuyak na nagbibigay ng lakas sa mga pusong sawi. Dahan-dahan niyang inisip ang susunod niyang gagawin. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, hindi na ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa pag-ibig, hindi lamang para sa iba, kundi para sa sarili. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatitig sa papalubog na araw. Matapos ang mahabang gabi ng pighati, handa na ba siyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong halimuyak na hindi pa niya kailanman na isusulat sa kanyang mga notebook? Ang amoy ng hinaharap ay nagsisimula pa lamang kumalat at ito ang pinakamabangong pangako na naramdaman ni Stella sa buong buhay niya. 1 taon ang mabilis na lumipas at ang bawat segundo nito ay tila isang maingat na pagpili ng mga nota para sa isang perpektong simponya ng buhay. Ang bawat hapdi, bawat luha, at bawat pagtataksil na naranasan ni Stella ay naging mga sangkap na nagbigay ng lalim sa kanyang pagkatao. Isang halimuyak na hindi lamang basta mabango, kundi may dalang kwento ng katatagan. Ito nang nakatayo si Stella sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan sa itaas ng burol kung saan matatanaw ang malawak na taniman ng ilang-ilang at sampagita. Ang gabi ay payapa at ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na kristal na bote, ang kanyang pinakabagong likha na pinangalanan niyang kapayapaan. Naaalala pa niya ang mukha ni Kevin nung huli silang nagkita sa loob ng korte bago ito tuluyang lumisan patungo sa kanyang bagong buhay sa hirap. Ang mga matang dati ay puno ng yabang ay wala nang natitirang kislap. Maraming nagtatanong kay Stella kung napatawad na ba niya ang lalaking sumira sa kanyang pangarap. Ngunit para kay Stella, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Pinatawad ko na ang aking sarili. Bulong ni Stella sa hangin. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag noon. At binitawan ko na ang galit dahil ang galit ay isang amoy na sumasakal sa puso. Mas pinili kong huminga ng malaya. Ang tunay na kapayapaan ay nahanap ni Stella hindi sa dami ng parangal na natanggap niya sa Paris o sa yaman ng kanyang kumpanya, kundi sa bawat umaga na nagigising siyang hindi na mabigat ang dibdib. Nahanap niya ito sa bawat gabi na nakakatulog siyang alam niyang ang kanyang dangal ay hindi na kailanman mayuyurakan ng kahit sino. Ang mansyong Monteclaro ay naging isang foundation na ngayon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang paraan upang ang bawat sulok ng lugar na yon na dati ay puno ng pighati ay mapuno na ngayon ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Sebastian mula sa kanyang likuran, dala ang isang manipis na shawl na isinalabal nito sa kanyang mga balikat. Walang kailangang sabihin, ang init ng presensya ng lalaki ay sapat na upang iparamdam kay Stella na sa wakas may isang taong marunong mag-alaga sa kanyang puso nang walang hinihinging kapalit. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan? Ang mahinang tanong ni Sebastian, ang boses ay puno ng pagkalinga. Iniisip ko lang kung paanong ang pinakamababang amoy ng putik ay siyang nagpapatubo sa pinakamabangong bulaklak. Nakangiting sagot ni Stella. Ang lahat ng pinagdaanan ko, kailangan pala iyon upang maging ganito ako katapang. Ito ang huling aral na iniwan ni Stella para sa lahat ng nakikinig sa kanyang kwento. Ang buhay ay parang paggawa ng pabango. Ang bawat tao ay kailangang dumaan sa init ng pagsubok, kailangang pigain ang emosyon, at kailangang maghintay sa dilim upang lumabas ang tunay at pinakamahalagang essence ng kanilang kaluluwa.
Ang sakit ay hindi katapusan. Ito ay bahagi lamang ng formula upang mahanap ang iyong muling pagsilang. Inangat ni Stella ang bote ng kapayapaan at dahan-dahang pinasabog ang halimuyak nito sa hangin. Ang amoy ng sariwang ulan, ng matamis na bulaklak, at ng malinis na konsensya ay humalo sa simoy ng gabi. Habang nakatanaw sa malayo, alam ni Stella na ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng isang buhay na kung saan siya na ang may hawak ng bawat patak ng kanyang kapalaran. Ang halimuyak ng paglaya ay sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan.